So, hello, magandang umaga po sa aming mga viewers and welcome back to Legal Lounge with Attorney Bueno and yours truly, Erica Guevara. And welcome po sa aming 6th episode. Wow, 6th episode, Attorney. Ang bilis ng panahon. Yes, totoo po. At maraming salamat po sa aming mga viewers na patuloy na nanonood sa aming mga videos. So now, Attorney, I'm very excited about this topic kasi bago lang sa akin to, Attorney. Actually, nung sinend mo sa akin, na-realize ko na I'm not aware of this topic. Bago siya sa pandinig ko. So, I'm very excited na ma-share din sa ating mga viewers. So, our topic for today po is dual citizenship. Right, Attorney? And dual allegiance. Yeah, and dual allegiance. So, before we start, Attorney, ¿cómo está? Kamusta ka po, Attorney? Kamusta ang ating buhay-buhay? Muy bien, señorita. Diba? Kita niyo. Learn. Gracias. Ayan. So, Attorney, nung binigay mo sa akin tong topic about dual citizenship and dual allegiance, no, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nakichismis agad ako kay Maring Google ko. At sa aking pagmamarites, Attorney, nalaman ko na way back pala, no, how many years ago, 90s, meron pala actually na case about this, si Edo Manzano, which is the dad of Luis Manzano, no? Very known naman sila. So, in this case, is nanalo itong si Edo Manzano as Vice Mayor of Makati City. Yes. But unfortunately, meron agad na nag-file ng nag-protest agad for his disqualification because apparently, Mr. Edo Manzano pala is a dual citizen and may dual allegiance pa with America. So, alam mo ba tong chika na to, Attorney? Yeah, allegedly. Sabi kasi nung nakalaban niyang Vice Mayor sa Makati City to, no, election na lokal sa Makati City na kung saan nanalo si Edo Manzano ng napakalaking agwat doon sa kanyang kalaban na vice alcalde, si Mercado. Kaya nga lamang, siyempre, sa eleksyon walang natatalo, nadadaya. Nadadaya, meron. So, nagreklamo tong si Mercado at sinabi niya, itong kalaban kong si Edo Manzano, hindi naman Pilipino, sapagkat siya ay naging American citizen at bumalik dito upang tumakbo sa posisyon ng vice alcalde. Bukod sa dual citizen daw siya, ay meron din tong dual allegiance, no, both sa Philippines at sa Amerika. So yan ay mahigpit na ipinagbabawal ng ating saligang batas ayon doon sa contention ni Mercado. So ano bang naging resulta nitong case na to, Attorney? Ay ang naging resulta po nito ay nanalo sa bandang huli. Nanalo pa rin siya. At nakaupo siya sa kanyang pwesto. Sapagkat sinabi ng ating Korte Suprema na ang dual allegiance ay it's a matter of loyalty, no, on the part of the person na nagkaroon ng dual citizenship. Pero sa kaso ni Edo Manzano, walang dual allegiance dito. Sapagkat the moment he filed his certificate of candidacy for Vice Mayor of Makati City, at sinabi niyang susuportahan niya ang konstitusyon at ilang batas at ng lahat ng mga batas ng ating bansa, ay that is already tantamount to abandoning his U.S. citizenship and his allegiance to the Constitution of the United States of America. And therefore, abandon siya. So, Filipino citizen na siya ngayon. Tapos, alam mo ba, ginawa pa na Edo dito para lalong palakasin ang kanyang contention na siya ay isang Pilipino at ng kanyang allegiance lamang, ang kanyang loyalty ay nasa bansang Pilipinas. Lumabas siya sa kalsada at pinulit ang kanyang pasaporte Amerikano. So wala na talaga, Attorney. Yung pagpunit ng passport na yun, it ends the issue na talaga. Yung issue sa dual citizenship and dual allegiance. Nawala ang duda kay Edo Manzano. At siya ay nakapaglingkod bilang vice-alcalde. Palagi ko, hindi ka pabuhay ng araw na yon. Hindi pa. Buti na lang si Google, nandiyan. So, nakapaglingkod siya ng isang termino yata bilang vice-alcalde ng Makati City. So, very interesting, Attorney, actually, no? Tsaka very relatable sa ating topic ngayon. Well, anyway, baka magkaroon tayo ng mga ganyan pang topics in the future, Attorney, since papalapit na rin yung campaign period natin, di ba? Next week, umpisa na ng pagsampa ng mga certificate of candidacy for local and national election kasi mayor, vice mayor, tapos
mga senador. Ikaw ba, may napili ka ba? Napupusuan na kung sino ang iyong gustong maupo sa pampublikong To be honest, opisina? attorney, hindi ko pa na-explore masyado sino yung mga candidates natin ngayon. But of course, I will do my due responsibility na mag-research. Diba? Kasi para to sa future ng ating mga kabataan. Ano ba ang pamantayan mo sa pagpili ng isang kandidato sa pagkasenador, sa pagkakongresista, at sa pagka-alkalde ng isang siyudad? Ikaw ay taga Maynila, Tondo. Yeah. Batang Yes Tondo po, tong Batang kasama ko. At Tondo. ito ay taga Maynila. Sana hindi nagre-reflect sa itsura ko yung pagiging taga-Tondo attorney. Huwag yun na sabihin na no. Ito yung sa side ng mayayaman na Tondo. Ay, hindi po. Hindi po talaga. Ito yung parang Chinese community dyan. Meron po. Sa Tondo. Meron din po. Nandun ba? Actually, marami. Pero Wala hindi ka Chinese. po. Hindi po ako Chinese. Okay? Wala po ako sa mga pogo issue natin. Labas po ako dyan. Okay, so balik tayo. Anong pamantayan mo sa pagpili ng maglilingkod sa ating bayan bilang senador, kongresista at alkalde ng inyong siyudad dyan sa Maynila? Kung Manila ang pag-uusapan, attorney, actually yung mga tumatakbo naman sa amin is usually hindi ng mga bagong mga tao. Mga luma. Mga luma na inuulit-ulit na lang, no? So siguro binabalikan na lang natin kung ano yung may mga proyekto bang tumatak sa akin, gano'n. Kung may na-observe pa ako na improvement talaga sa area ng Manila, especially marami, alam mo naman, ang crime sa Manila, attorney, talagang nagsusulputan. Siguro yung balita about Tondo, parang po doon na lang din umiikot. So, very important talaga yung law enforcement sa Manila. So, yun siguro, attorney, no? Nire-research ko ulit ano yung mga dati pang nagawa ng certain politician na to. Dati. Yes po. Oo. So, kasi yung alam mo, yung Tondo, sa balita ko yan ang sinusuyod ng gusto ng mga politiko sa Maynila sapagkat thickly populated dyan. Yes, at sobrang laki ng population. Actually, isang barangay po dyan. Sobrang dami ng, sobrang dami ng covered na tao. So, walang balak tumakbo bilang konsel sa Maynila? Wala po, actually. Jogging po, hindi ko kayang tumayo ng maaga. So, what more pa yung pagtakbo? Wala bang dugong nananalaytay sa iyong katawan bilang isang politiko? Actually, sa papa ko lang po, attorney. Nagsiserve po siya as kagawad po ng barangay namin ngayon. Anong barangay niyo sa Tondo? Sa barangay, ano po kami, Tondo South po na area. Tondo South. Yes po. Yung tatay ay isang kagawad po. Yes po. Ilang taon na siyang naglilingkod sa bayan? Nasa second term na po siya ngayon. Wow, sabihin, Thank you, Lord. Si Kagawad Guevara ng Tondo. So, pag ikaw na-re-elect sa isang public office, elective office, ibig sabihin maganda ang iyong ginagawa, serbisyo. Salamat po. Salamat din sa mga kabarangay namin. Shout out. Shout out sa Tondo. Shout out sa mga kabarangay ko. So, ayan, attorney Amp. Let's go back to our topic. Napunta kami sa chismis ng election. No? Sorry. Medyo na-segue. But going back, attorney, sa dual citizenship topic natin, no? Sobrang dami nagwo-wonder, no? Paano kaya kung isa akong dual citizen ng ganitong bansa, diba? What more kung dito sa Spain, which is recently lang dinidiscuss natin, attorney, na sobrang daming magagandang opportunities ni Spain na mga i-offer sa mga kababayan natin, no? Na naghahanap ng greener pasture ngayon. So, attorney, can you elaborate more on this dual citizenship and ano po ba yung benefits nito sa ating mga kababayan? Maraming benepisyo umiikot dito sa dual citizenship, pagiging isang dual citizen. Kasi ang alam mo, ang Espanya, isa to sa mga bansang hindi nila pinagbabawal ang dual citizenship. Lalo-lalo na sa mga Pilipino na kapag tayo ay nagpunta doon at nag-file ng ating application for study program, yung work and study program sa Espanya, yan ay pwede kasi maging pathway to citizenship. Meron din tayong tinatawag na Golden Visa program na isa din, no, na paraan para maging citizen ka ng Espanya. May tinatawag tayong Entrepreneurs Visa Program na kung gusto mong pumunta doon at magtayo ng negosyo na walang kaukulang limitasyon or minimum
amount of capital required, pwede mo ding kuhanin yan, yung entrepreneur's visa. Alam ko na, i-discuss natin. Yes, meron po kaming specific topic, video for that. So, yan, lahat ng mga programa na yan ay pwedeng mauwi sa pagiging isang Spanish citizen. At ang kagandahan dito, hindi naman nangangahulugan na kapag ikaw ay Spanish citizen na, ikaw ay mag-a-abandon na ng iyong Philippine citizenship. Maaari mong i-maintain yung dalawang citizenship na yan. No? Pwede ka maging Spanish and Filipino at the same time. Ang tawag doon, dual citizenship. So, yun pala si dual citizenship, attorney. Thank you for clarifying on that, no? Since medyo, sabi ko nga kanina, wala akong masyado knowledge talaga about this. Buti na lang nandito si attorney na willing mag-guide sa atin and mag-explain ng mag-explain. So, thank you so much, attorney. And also, attorney, paano naman yung pag-apply na nito ni dual citizenship? Baka may mga interesado na tayo na viewers. Let us take for instance na kapag ang ating mga kababayang Pilipino ay naging Spanish citizen na diyan sa Espanya, ay pagbalik nila dito, pwede silang pumunta sa ating Bureau of Immigration, humingi ng application for dual citizenship. At yan ay hihingan sila ng mga ebidensya na sila ba ay dating Pilipino, yung pasaporte, at marami pang mga papeles na hihingin ng immigration upang ikaw ay payagang magdala ng dalawang klaseng citizenship. So para ma-maintain mo yung pagiging Pilipino. At ma-exercise mo din yung mga karapatan ng isang Filipino citizen. Okay. So, attorney, ngayon, ito yung favorite na tanong ng ating mga viewers lagi. Kasi syempre, hindi naman pwede yung iba, sarili lang iniisip. Lagi tayong nakadikit sa ating mga pamilya. Okay. Pwede ba nilang isama yung pamilya nila? Paano po yung mga requirements or documents needed for family reunification naman po? Yeah, oo, yan. Yung family reunification, ang ibig pong sabihin yan in layman's term, ay pinagbibigyan ng pagkakataon ng bansang Espanya na isang Pilipino na later on naging Spanish citizen ay pwedeng dalhin ang kanyang immediate members of the family at doon ay tuluyan na rin manirahan at mag-enjoy ng isang pagiging isang citizen Spanish of citizen. Spain. Ang tawag doon parang derivative type of visa yan because you will be deriving the visa granted to you, the principal applicant. Like for instance, si esposo ang naunang naging citizen. So by virtue of that becoming a Spanish citizen, ay the members of the immediate members of the family will derive the visa granted to the principal applicant. So magkakaroon sila ng derivative visa or Spanish citizenship also. At yung mga family members ni sasama, attorney, yun nga, kagaya ni spouse, pwede siyang mag-work dito or mag-aral din. Oo, yan ay binibigay na karapatan na dahil ikaw ay isang mamamayan na ng Espanya. So lahat ng karapatan ng isang Espanyol ay may enjoy ng isang Pilipino na naging Spanish citizen na. Okay. So, okay naman yung option na to, di ba, attorney? Para sa mga nagbabalak talaga o interested, no? So, ito naman, attorney, back to our topic. Kasi kanina dalawa yung nabanggit natin. Hindi lang dual citizenship, meron tayong dual allegiance. So, saan ba nagkakaiba tong dalawa na to, attorney? Anong difference po nila? Ang dual allegiance kasi, yan sa ating saligang batas, ay pinagbabawal, no? Sa ilalim ng ating konstitusyon. Because when you speak of dual allegiance, it is a matter of loyalty. So dapat kasi kapag ikaw ay naninirahan sa isang bansa at the same time tumitira ka din dito sa Pilipinas, pinapayagan ng batas yan. Pero yung loyalty dapat isa lamang. Parang saan na lang, mag-jowa lang yan. Relasyon ng jowa yan. Baka may makarelate dyan. So, bawal third party. Bawal yung third party. Ang loyalty mo, siyempre, katulad mo, kung meron kang jowa, ang loyalty mo sa jowa sa mo isa lang. Isang jowa lang. Kung dalawa jowa mo, mamili ka. Sino mas matimbang sa dalawa? Oo, hindi pwedeng dual allegiance. Ayun, hindi pwedeng dalawa yung mahal mo. Oo. Pwera na lang kung dalawa ang puso mo. So, yun ang pagkakaiba nila, attorney. So, back to the natin, sa topic natin about sa government positions, attorney. Kung dual citizen ka, free ka ba na tumakbo sa any government position dito sa bansa natin?
kung meron kang dual citizenship, Mhm. maaari ka namang tumakbo sa public office dito sa ating bansa, provided nga yung katulad ng ginawa ni Edu. Edu Manzano, na kung saan nagkaroon ng express renunciation of the other citizenship. Like in this case, US citizen siya. So nilagay niya doon kasi pag nag-file ka ng certificate of candidacy, as I have mentioned earlier, Yes. nakasulat doon that you are all willing to support and defend the Philippine Constitution. Mhm. So, and that is already tantamount to repudiating your US citizenship. Mhm. So, kung dual citizen siya at that time, pero nung final niya yung kanyang application for yung certificate of candidacy for vice mayor, Mhm. umiral kagad yung naging epektibo kagad yung kanyang pag-renounce do sa US citizenship. So, automatically, by operation of law, lumalabas, wala na yung ano niya, pagiging US US citizen. citizen. Yeah. At siya na ay isang true-blooded Pinoy. na. Mm. So, yun, kaya pwede Pwede. So, paano naman kung yung isa attorney, kung may dual allegiance, yung nagbabalak tumakbo, pwede rin ba? Mas lalong nagbabawal ng batas. Ito, medyo may mga complications na. Unless na lang, dalawa nga ang puso. Oo. So, So, doon hindi sila nagkakaiba. Hindi pwedeng ang loyalty ng isang tao ay nakatutok sa dalawang bansa or dalawang jowa, dalawang asawa. At pinagbabawal yan ng ating batas, di ba? Yes. Parang pwede mo siyang, by way of analogy, pwede mo nga siyang i-connecta or ikumpara sa relasyon ng isang boyfriend-girlfriend relationship, sa husband and wife. Yan, relate yan ng taong bayan. Infidelity ang usapan. Very patok na patok ang topic na to, no? Baka sa future, ito na yung topic natin, attorney. Baka dyan tayo mauwi, family law. Baka may mga inquiry na pumasok bigla. So, dapat ang loyalty mo sa isang tao lamang. Kumbaga nga dito sa dual citizenship or dual allegiance, ang loyalty mo ay dapat sa isang bansa lamang. Okay. So, ayan, attorney, I think na-discuss na natin lahat ng dapat malaman ng ating mga viewers about this dual citizenship. So, kung meron sa inyo mga nagbabalak, mga nakapag-isip-isip after panoorin tong video namin ni attorney, no, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Kung meron tayong mga questions na gusto ng kasagutan, pwede po kayo bumisita sa aming opisina. Meron po kaming address and contact details na ilalagay dito sa aming YouTube channel. At attorney, maraming salamat sa pag-elaborate ng topic na ito dahil I'm sure medyo bago itong topic na to sa ating mga viewers dahil ako nga mismo ay nanibago rin sa topic na to. So, very knowledgeable, informative itong naging episode natin for today. Thank you so much, attorney, no? Deserve ni attorney ng round of applause. Ako na lang yung gagawa, okay? Erica, or this another blog article dito sa ating YouTube yes, channel. at huwag po natin kakalimutan mag-like and subscribe sa aming YouTube channel. So, hanggang sa muli po at sana magkita-kita pa tayo sa mas marami pa naming episodes. Salamat Maraming po. salamat sa inyong lahat.